Babala ng pulang bagyo. Lin Chen Chen. Chen Li, anong ginagawa mo dito? Chen Li, anong ginagawa mo dito? Hindi ba ito ang talentadong estudyante ng aming nayon? Hindi ba pumayag kaming magpakasal pagkatapos ibenta si Li Ji ngayong taon? Magpakasal. Deserve mo ito. Iwanan ang mataas na uri ng trabaho sa lungsod at bumalik sa nayon upang palaguin si Li Ji. Ngayon ikaw ay isang mahirap at maasim na kalakal. Break na tayo. Kukunin ko. Ito ay medyo matamis. 3 yuan a kati. Kukunin ko. Bibigyan kita ng mukha. Sa taong ito, ang mga high-class na kalakal ay maaaring magbenta ng 38 yuan bawat kati. Nanakawan ka. Sa nayon ng Chen, ako ang langit. Sabi ko 3 yuan ay 3 yuan. Kung hindi, mabubulok ka sa bodega. Wenmai, lumabas ka. Talagang karakter ka kapag bumalik ka sa labas. Sige, hihintayin kita. Lumuhad at magmakaawa sa akin. Nako, Li, nakaharang ang daan patungo sa nayon. Hindi makapasok ang malamig na tren. Sinabi ni Boss Leon na hindi niya kukunin ang aming Li Ji. Ngayon, kahit langaw ay ayaw lumipad sa nayon ng Chen. Kuya, ano ang dapat nating gawin ngayon? Walang malamig na kagamitan sa tren sa aking truck. Harangan mo si Chen Fugi dyan. Huwag mo siyang pakawalan. Kuya, may plano ka. Okay, makinig sa iyo. Huwag hayaan siyang tumakas. Chen Li, pasensya na. Sinabi ni Chen Fugi na kung sino man ang nangahas na tumulong sa iyo. Ayoko nang pumasok sa nayon ng ibenta sa kanya. Sumuko na. Hindi natin sila kayang labanan. Hindi masabi ng secret agent. May 2 oras pa bago ang bagyo. Mayroon pa ring 2,000 gin ng karbon sa puno. Si Chen Fugi ay gumagawa ng desisyon na pilitin kaming ibenta si Li Ji. Ano ang gagawin mo? Magkakaroon ng paraan. Ang secret agent ay gumagawa ng desisyon na pilitin kaming ibenta si Li Ji. Ang makinang ito ay 100 beses na mas mabilis kaysa sa tao.
Magkano ang maaari nating hatiin sa isang oras? Maaari nating hatiin ang 50,000 jeans sa isang umalis si Liji sa bodega. Sa tingin mo kapaki-pakinabang na i-block ako dito? Sinasabi ko sa iyo, 3 yuan ang isang jean para ibenta sa akin. Sa loob ng 2 oras, maaaring walang ganitong presyo. Ano ang ibig mong sabihin? Kayong mga bastos, hulihin ninyo ako. Kayong mga bastos, hulihin ninyo ako. Tatay. I'd say hindi mo matatalo si Chen. Ngayon lumuhod at yumuko. Maaari pa rin kitang bigyan ng paraan para mabuhay. Kung wala kang sasabihin, ang iyong Liji ay maaari lamang magpakain ng mga baboy. Bukas, pumunta ka sa bahay mo at kunin si Liji ng libre. Tatay, nanay, umatras. Hakbang pabalik. Isang daang sirang tubigan, sino ang tinatakot mo? Anong bigla kang nabaliw? Kuya, tumakbo ka. Takbo. Tingnan mo yung mga water pond. Mata ko. Paano ito? Lumuhad na ba si Chen Li at nagmamakaawa sa akin? Ihagis sa kanya ang 130,000 yuan na kontrata. Pirmahan ito gamit ang kanyang kamay. At pagkatapos, kunin ang kanyang 2 malalaking tainga. Ipaalam sa kanya kung sino ang Diyos ng Chen Village. Mr. Chen, tulong. Si Chen Li ay baliw. Sinabuyan niya kami ng tubig. Kuya, patay na tayo. Isang grupo ng mga walang kwentang bastos. Sabi mo ikaw ang Diyos ng Chen Village. Pagkatapos ay sisirain ko ang langit na ito ngayon. Chen Li, nangangahas ka bang hawakan ang aking mga tao? Ayaw mo na bang mabuhay? Makinig sa tunog. Chen Li, nasaan ang 50,000 yuan na kontrata? Kung manggahas kang magsinungaling sa akin, jijibain ko ang bodega mo ngayon. Tingnan mo ang iyong sarili. Dahil marami, akala ko nagsisinungaling ka sa akin. 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 Kalahating buwan na. Hindi ka man lang makakuha ng babaeng mataas ang ranggo. Kung hindi mo mahanap ang mga paninda, umalis kayong lahat dito.
Ang taong ito ang unang taon ng aming kumpanya. Kinuha na namin lahat ng empleyado. Paano kung maghintay tayo hanggang sa susunod na taon? Maghintay hanggang sa susunod na taon? Bakit hindi mo hintayin ang susunod na taon para makuha ang iyong sweldo? Maghihintay ako hanggang sa susunod na taon. Ano sabi mo? Mayroon kang isang mataas na ranggo na babae. Si President Zhang, ang aking kaklase sa kolehiyo ay may mataas na ranggo na babae. Ngunit gusto niya ng 3 vacuum cleaner, 2 power generator, at 8 electric car. Sinabi niya na namitas siya ng prutas ngayon, at maaari niyang ikarga ang truck. Okay, ibigay mo sa kanya. Ang prutas ay makapal at makatas. Maganda ang posisyon. Ito ay isang mataas na posisyon. Okay. Ang antas ng asukal ay ganap na higit sa 22 degrees. Ito ang pinakamagandang posisyon na natikman ko ngayong taon. Bilisin mo. Uminom ka ng gamot. Ang ganap. Ang juice na ito ay umabot sa organic na pamantayan. Gusto ko ang lahat ng batch ng mga kalakal na ito. Ako na ang bahala. Kalimutan ang tungkol sa vacuum cleaner. Bakit kailangan mo ng generator? Natatakot ako. Pasensya na po, hindi ko sinasadya. Ayos lang. Alam mo namang mapuputol ka, di ba? Hindi madaling sumuko si Chen Fugi. Ang pagputol ng tubig at kuryente ay ang kanilang karaniwang pakulo. Pasensya na po, hindi ko sinasadya. 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 Pasensya na po, pasensya na po. Ali, kinuha namin ang lahat ng lychee sa mga puno. Palihim na dumating ang mga taga-nayon upang tulungan si Chen Fugi. Napakalaking tulong. Chen Li, ang sarap talaga ng lychee na itinanim mo. Sayang naman yung nabubulok sa mga puno. Salamat sa inyong lahat. Tatandaan ko ang pabor na ito magpakailanman. Maraming salamat po. Ililibre kita ng hapunan kapag naubos na ang lychee. Manager, sold out na ang 52,000 gin lychee. Ang Golden Apple ay 28,000 gin, ang Yiji ay 20,000 gin, at ang kabuuan ay 4,000 gin. Ang Golden Apple at Yiji ay nagkakahalaga ng 70% Ayon sa na higit pa. pagkalkula ng presyo. Ang Golden Apple ay 75,000 gin, ang Yiji ay 50,000 gin, ang kabuuan ay 38,000 gin. Ang kabuuan ay 3,250,000 gin. Itatago ko itong 3 power generator at 2 power generator. Ayon sa market account, ito ay kabuuang 120,000 Ibabawas ko gin. ito sa mga kalakal. Walang problema.
3,130,000 gin iyon. Ang mga kalakal ay nililinis sa pinangyarihan. 3 milyon. Hindi pa ako nakakita ng ganito kalaking pera sa buhay ko. Oh, tama. Hindi ba't ang daan patungo sa nayon ay namatay sa mga multo ng lungsod? Paano ka nakapasok? Hinayaan ko silang maglibot sa likod ng bundok. Sandali lang. Mail, iligtas natin ito sa patas na paraan. Bakit nandito si Tio Mouse? Hinawakan ko siya. Kailangan kong kalkulahin ng malinaw ang bayarin. Boss, wala nang ingay. Gusto mo bang pumunta at tingnan? Isa lang ang daan palabas ng village. Kahit may pakpak siya, hindi siya makakalipad palabas. Ipapaluhod ko siya at magmakaawa sa akin bukas. Bakit mo ako hinuhuli? Alam mo ba kung sino ako? Chen Li, ikaw pala. Ikaw naman ang sinisiraan ko, diba? Tumigil sa pakikibaka. Ginagamit mo lang ang lupa para durugin ang bodega ko. Naglalaway ka sa pamilya ko. Pinipilit mo akong ibenta ang lupa ng pamilya ko. Napakaraming taon mo nang inaapi ang mga taga-nayon ng Chen's Village. Kinuha ko na lahat ng pictures. Ipapakita ko sa'yo. 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 Basagin ang bodega na iyon at sirain ang supply ng tubig. Sumama ka sa amin. Huwag mong isipin na tapos na ito, Chen Li. Kung wala ang utos ni Ji Huang, hindi pa rin maibebenta ang iyong mga kita. Maghintay ka na lang ng bangkarota. Sino ang nagsabing hindi ibebenta ang aking kita? Imposible. Ito ay imposible. Ang mga kita ko ay ibebenta. Paano ang sa iyo? ₱50,000 ng mahalagang ginto, na lahat ay para sa lupain. Gusto mo akong patayin? Mangyaring iligtas ako, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Kung hindi mo maibigay ang mga kalakal sa loob ng 3 araw, papatayin kita. 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 Mr. Huang, Mr. Chen ay nasa. Nasaan si Li Ji? Hindi ko siya natanggap. Pasensya na po. 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 Pasensya na po.
Pasensya na po. Pasensya na po. Pasensya na po. Pasensya na po. Sinuri ko na. Ang kanyang pangalan ay Chen Ling. Master student siya sa sikat na agricultural college. Ngayong taon, ang lahat ng mahalagang jade ng bansa ay nagtanim siya ng higit sa 50,000 libra ng mahalagang ginto. Ang gintong mansanas at ang first class na prutas ay umabot sa 70%. Kanino niya ibinenta ang jade? Prutas ng Xingli. Prutas ng Xingli. Mabuti para sa mga kabataan na magkaroon ng motibasyon. Ngunit kung hindi nila alam ang mga patakaran, mamamatay sila sa isang kakilakilabot na kamatayan. Dapat nating ituro sa kanila kung ano ang dapat kumita ng pera at kung ano ang hindi dapat kumita. Naintindihan. Aayusin ko na agad. Tapos si Chen Fugi. Ilabas mo siya at gamitin. Oo, Ginoong Huang. Gagawin ko. Ang lugar ay pinalawak. Ang mga bintana ay pinalitan lahat ng reinforced glass. Magdagdag ng isang set ng 5 skin cooling equipment. Naintindihan. Tulad ng ibinigay mo sa presyo, ito ay makukumpleto sa loob ng 3 araw. Siya nga pala, Mr. Chen. Gusto mo bang palakasin ang iyong 30-meter ice making shed? Napakalakas ng bagyo kagabi. Hindi ka naman nasaktan, di ba? Napaka-solid ng ginawa mong shed. Ang kalangitan ng bagyo ay may mababang rate ng pagbagsak ng prutas. Ngunit kailangan nating magdagdag ng ilang bagay. Kuya Lee, grabe. Chen, si Chen Fugi ay nasa labas. Chen Li, matagal na. Hindi mo naman akalain na lalabas ako ng ganoon kaagad, di ba? Ano ang gusto mong gawin? Ano ang gusto kong gawin? Ano ang gusto mong gawin? Nabalitaan ko na ang iyong 30-meter na ice making shed ay nagkakahalaga ng maraming pera. Bibigyan kita ng 500,000. Ibigay mo sa akin ang shed at ang lupa. Nananaginip ka, hindi pa sapat ang 500,000. Tumahimik ka, bata. O babaliin ko pa mo. Siyempre, hindi mo rin ito maibebenta. Lahat ng pera sa nayon. Dapat ibenta sa akin sa halagang 80 cents. Sino mang hindi maglakas loob na ibenta ito. Wawasakin ko ang garden nila. At masira ang kanilang supply ng tubig. Bibigyan kita ng 2 araw para pag-isipan ito. Paano kung hindi ako pumayag? Hindi ka sumasang-ayon. Basagin mo. Kontra ako sayo. Patayin silang lahat. Okay. Chen Li, maghintay at tingnan. Hindi kita papakawalan kung hindi ka pumirma. Gagawin kong hindi mapalagay ang buong pamilya mo. Ang bastos na ito. Napakayabang niya dahil lang sa pinakawalan niya.
Kung gusto mo ang aking ice pear garden, tingnan kung mayroon siyang buhay. Nakapunta na ako sa 5 bukirin sa paligid ng nayon. Walang nang ahas na magbenta sa amin ng mga pestisidyo at pataba. Ano ang dapat nating gawin? Sa 3 araw, mapipisa ang mga insekto. At sa huling pagkakataon na hindi na-spray ang pataba, ito ay magiging isang ani ng prutas. At ang buong baryo ay maaapektuhan ng mga sakit. Chen Li. Kailangan mo kaming iligtas. Ang mga tao ni Chen Bogwei ay nagbabantay sa nayon. Sabi nila kung hindi natin ibibigay ang kailangan nating sirain ang ating hardin. Kahit ang pataba ay hindi na maibabalik. Ang aming pamilya ay nag-aalala lamang tungkol dito. Ang kumpanya ay walang lakas ng loob na magbenta sa amin ng kahit ano. Ito ang nagtutulak sa atin sa kamatayan. Lahat, tumahimik. Makinig sa akin, iwanan ang interes sa loob ng 3 araw. Sabihin lang kay Chen Bogwei na hindi ka sa kanya sa loob ng 3 araw. Magtiwala ka sa akin. Makalipas ang 3 araw, hindi ko lang hahayaan na mabenta ang iyong interes sa mataas na presyo. Ngunit makakatulong din sa iyo na malutas ang problema ng insekto at prutas. Ako, si Chen Li, gagawin ko ang sinasabi ko. Okay, naniniwala kami sa iyo minsan. Chen Bogwei. Dahil naghahanap ka ng kamatayan, tutulungan kita. Kuya, sobrang lakas ng hangin. Nanginginig ang mga sanga. Ang sarap umiling. Iling ito na parang bagyo. Putulin ang lahat ng mga string. Hayaang bumagsak ang buong shed. Gusto kong hayaan ang tubig ng ulan. Ibabad lahat ng tropa niya sa putikan. Huwag isipin ang tungkol sa panalo sa lahat. Sinira niya lahat ng tungkol sa akin. Gusto kong maging pareho. Gusto kong maging pareho. Gusto kong maging pareho. Gusto kong maging pareho. Gusto kong hayaan siyang mawala ang kanyang ari-arian. Heto na. Ikaw. Walang makakatakas sa inyo.
Shenli, tapos ka na. Bukas, sasabihin mo na ang bagyo ang tumawid sa kanya. Walang makakaalam. Shenli, tapos ka na. Bukas, sasabihin mo na ang bagyo ang tumawid sa kanya. Walang makakaalam. Tatay, huwag kang pumunta doon. Ito ay mapanganib. Tatay, huwag kang pumunta doon. Ito ay mapanganib. Mga kawal ko, nakikipaglaban ako sa inyo. Mga kawal ko, nakikipaglaban ako sa inyo. Matanda, patay ka na. Ito na ang katapusan ng aking laban. How dare you fight with me? Nasa likod mo ako, Mr. Huang. Walang nang ahas na guluhin siya sa lingnen. Bukas, darating si Ginoong Huang upang kunin ang iyong lupain. Maghihintay kayong tatlo ng pagkain. Shen Fugi, masyado ka pang maaga para ipagmalaki. Ano sabi mo? Tumingin ka sa likod mo. Pakibigay sa akin ang mikropono ko. Dito ka na. Paano kaya ito? Alam kong sisirain mo ito. Hinihintay kita. Muling i-edit gamit ang pinakamahusay na mga materyales. Mag-install ng extra. At magdagdag ng 10 infrared camera. Huwag palampasin ang isang blind spot. Tingnan natin kung magagawa mo ito sa pagkakataong ito. Papatayin kita. Pumunta sa impyerno kasama ang iyong mga sundalo. Ali, ingat ka. Patayin.
Chen Fugi, huwag mong saktan ang kapatid ko. Sino ang naglakas loob na hawakan ako? Miyembro ako ni Mr. Huang. Mag-ingat, kakainin kayong lahat ni Mr. Huang. Wala na akong pakialam kay Mr. Huang. Chen Fugi, naging isda ka sa loob ng maraming taon. Aawayin kita ngayon. Chen Li, hintayin mo ako. Hindi ka pakakawalan ni Mr. Huang. Maghintay at tingnan. Napakabait ni Chen Li, pinayagan niya kaming bumalik ng libre. Oo, ito ay 100 yuan bawat kilo ng yelo. Si Chen Fugi ay hindi walang silbi. Binasag niya talaga ang yelo. Napakatamis ng yelo, si Chen Li ang hari ng Liji. Hari ng Liji. Gagawin siyang haring pulubi. Ang presyo ng isang subo ng yelo ay 300,000 yuan. Ilipat ang iyong pinagmulan ng yelo at mga karapatan sa paggamit ng lupa sa Jengbang Group. Okay. 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 Nanaginip ka sa araw. Nakasabit sa puno ang pinanggagalingan ko ng yelo. Papatayin kita. Papatayin kita. Papatayin kita. Nanaginip ka sa araw. Nakasabit sa puno ang pinanggagalingan ko ng yelo. Nagkakahalaga ito ng 3 milyon. Itigil ang pagpapanggap. Sira na ang shed. Bulok na ang yelo mo. Walang may gusto nito. Si Ginoong Huang ay handang magbigay sa iyo ng 300,000. Nakakaawa siya. Huwag masyadong walang hiya. Sinong nagsabing sira ang shed ko? Paano ito posible? No wonder hindi ko maabot si Chen Fugi. Anong ginawa mo? Hinayaan ko na lang siyang makuha ang parusang nararapat sa kanya. Alam mo ba kung ano ang pakiramdam ng masaktan si Mr. Huang? Ang alam ko lang ay nakatingin ang Diyos. Bumalik at sabihin kay Huang Jengbang na I lock ang kanyang aso. Huwag mo siyang palabasin at kagatin ang mga tao. How dare you say aso ako? Hindi ko itinuro ang aking apelyido. Bakit sabik na sabik kang makuha ang parusa? Huwag masyadong ipagmalaki. Hindi namin makuha ang gusto ni Ji Huang. Pumirma sa kontrata at pumunta sa gang para humingi ng tawad kay Mr. Huang. O mag-iingat ang iyong pamilya. Kung maglakas loob kang hawakan ang mga daliri ng aking mga magulang, papatayin kita. Higit sa isang beses gustong patayin ka ni Mr. Zhang.
Nakita iyon ni Huang Zhengbang. Ang unang namatay ay ikaw o ako. Paano mo ito magagawa? Tatay, ano ang pakiramdam mo? Masakit pa ba? Ayos lang. Sinabi ng doktor na magiging maayos ito pagkatapos ng ilang araw na pahinga. Thank goodness okay naman. May hawak silang kutsilyo. Bakit ka nagmamadali dyan? Nagmamadali ako. Kalahating taon na akong naglilingkod sa hukbo. Ito ay mas mahalaga kaysa sa aking buhay. Huwag kang mag-alala. Ayos ang hukbo. Poprotektahan ko ang hukbo at ang aking mga magulang. Hello, tito at tita. Ako si Suching, kaklase ni Chen Li. Okay, miss, sumama ka sa amin. Ang gwapo mo. Ilang taon ka na? May boyfriend ka na ba? Nanay, ano ang sinasabi mo? Ang babaeng ito ay medyo magaling. Nagde-date ba kayong dalawa? Mama, magkaklase tayo. Binabati kita. Sa wakas ay namatay si Chen Fugui. Ganun pa rin kayo. Kasing tigas ng ulo mo. Noong nasa 3 taon ka, nagkaroon ka ng 1 linggo kasama ang guro, upang makakuha ng kaalaman sa pagsusulit sa pagmamaneho. 3 gabi kang gumugol sa paggawa ng data. Nakaraan na ang lahat. Pasensya na po. Pasensya na po. Ayos lang. Pero huwag mong basta-basta. Hindi madaling sumuko si Huang Zhengbang. Li, alam kong mali ako. Mag-makeup na tayo, okay? Ano bang problema mo? Niloko din ako ni Chen Fugui. Mahigit 3 milyon ang utang niya sa akin. Lumapit siya sa akin. Mangyaring tulungan ako. Choice mo yan. Kailangan mong tiisin ang mga kahihinatnan. Magpakasal tayo bukas, okay? Di ba sabi mo papakasalan mo ako kung ibinenta mo ang interes mo? Balita ko nagbenta ka ng 3 milyon. Bigyan mo lang ako ng kalahati. Tiyak na titira ako sa iyo. Lumabas ka. Noong nagkaproblema si Chen Fugui, niloko mo siya. Ngayon ay may pera na si Chen Fugui. Gusto mo ng kalahati nito. Maaari kang magkaroon ng ilang mukha. Okay. Bakit ang tigas ng ulo mo? Ito ay ang toro. Chen Lu, walang utang na loob ka. Kung hindi ako nagdusa kasama ka, paano ka magkakaroon nito? Huwag kang mabaliw dito. Ano ang naranasan mo sa akin? Nanggugulo ka noong namimitas ako ng taba. Sa tingin mo mahirap ako at gustong magpakasal. Ngayon may lakas ka ng loob na magpakita sa harap ko. Hindi.
Chen Li, hayaan mo akong magpaliwanag. Hindi mo pinansin si Chen Li kahapon. Ngayon, hindi mo kayang maging mataas na opisyal. Lumayo ka sa akin. Huwag mo akong ipahiya dito. Hindi ako, ikaw. Tingnan mong mabuti. Ako ang manager ng Xingli Fruit Shop. Nandito ako para pumirma ng kontrata kay Chen Li para bumili ng 10 milyon. 10 milyon. Bastos ka talaga. Akala mo talo ako. Ikaw ay isang talunan. Ikaw ay isang talunan. Tara na. Napatawa kita. Ayos lang. Hindi ito nagkakahalaga ng pag-aaksaya ng oras. Punta tayo sa bahay nyo. Kuya Lee, masamang balita. May masamang nangyari. Tumunog na ang kampana. Ito ay isang bug. 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 Ano ang dapat nating gawin? 3 lang kami ng yelo. 3 lang kami ng yelo. Ang bug ay masyadong mabangis. Kung magpapatuloy kami sa paglalaro, ang leech ay lahat ng patay. Ang bug ay masyadong mabangis. Malay ko ba? Pero bawat mata pwede. Ngunit hindi pumasok si Chen Fugui. Siya ay wala. Ang walang lakas ng loob na hindi makialam ay ang nasa likod niya. Ito ay Huang Shenbang. Si Wu Liu ay nalason hanggang mamatay. Biglang sinabi ng express train station sa bayan na sarado ito. Walang nakapasok sa package. Sinusubukan niya tayong bitag hanggang mamatay sa nayon. Kung wala sina Chen Fugi at Huang Shenbang. Gusto lang namin magtanim ng lychee. Paano ito napakahirap? Chen Ming, ipaalam sa buong nayon na kolektahin ang damo at abo ng kahoy. Damo at kahoy na abo. Maaari ba itong pumatay ng mga insekto? Gamitin bilang solusyon ang damo at abo ng kahoy at ang usok ng usok. Tiyo, tinulungan ako ng Spirit Master na makakuha ng 500 gin ng biological pesticides. At inihalo sa kahon ng prutas at palihim na pinapasok. Idagdag ang gamot. Salamat po. Magkasosyo naman tayo, di ba? Kuya Lee, ang gwapo mo. Ito ang tunay na magsasaka ng teknolohiya. Sobrang cool. Ang pang-agrikultura master ay hindi. Gusto ko ang address. Gusto kong bumili ng lychee niya. Tingnan mo. Hindi ba kaklase ito ni Sukan sa kolehiyo?
Oh Diyos ko, napakataas ng kasikatan. Kung makikiisa tayo, siguradong doble ang bentahan natin ng litchi. Ano ang pinagtatalunan nyo? Mr. Zhang, nasusunog si Chen Li. Hinahanap siya ng buong baryo para bumili ng litchi. May dalawang brush ang lalaking ito. Magmadali at bilhin ang daloy ng video na ito at dalhin ang aming mga VIP link. May sasabihin ako sa'yo. O diba, pinirmahan mo ba yung litchi niya? Natatakot ako na hindi madaling pumirma. Si Huang Shenbang ay nanunood. Napakadumi ng kanyang mga pakulo. Baka hindi kayanin ni Chen Li. Masyadong delikado para sa amin. Ang Shenbang Group ay talagang isang multo na hindi umaalis. Brotherly, ang iyong video ay nasa lokal na hot search. Ito ay nasa mainit na paghahanap ng hindi gumagastos ng pera. Ang galing umarte ng mga netizen. Siyempre, nagtatrabaho din iyong lalaki. Nakasuot ako ng damit. Paano mo ito nakita? Kuya, hindi mo naiintindihan ito. Chen Li. Ginoong Huwang, ang video na ito ay nasa tuktok ng mainit na paghahanap. Si Xing Li ang bumili ng daloy. Isa kang hamak na nasira ng mga bulaklak. Anong mali? Anong nangyari? Sorry, Chen Li. Ang aming grupo ay nagpasya na isuko ang pagbili ng iyong litchi. Ano? Paano ito mangyayari? I tried my best para makuha ito. Pero, hindi mo ito mapipirmahan. Si Huang Shenbang ay isang baliw na aso. Kung nasaktan mo siya, masisira ang buong kumpanya. Oo, isang batch lang ng mga sundalo. Ito ay hindi katumbas ng halaga. Mapanganib na magkaroon ng kita. Ang mga sundalo ni Chen Li ang pinakamagaling. Kung kukunin natin siya, malalampasan natin ang Shenbang sooner or later. Ang negosyo ay hindi bibig sa bibig. Noong nakaraang pagkakataon, kinuha ni Huang Shentang ang aming dalawang partner. Nasa iisang bangka sila. Nasa iisang bangka sila. Nasa iisang bangka sila. Kinuha ni Huang Shentang ang aming dalawang partner. Hindi natin kayang masaktan siya. Ngayon, bumoto para magpas siya. Itaas ang iyong kamay kung pumayag kang makipagtulungan. Ang sumasang-ayon. Ito ay desisyon ng lahat. Simula ngayon, huwag mo nang hawakan si Chen Li. Natatakot ka kay Huang Shenbang, hindi ako. Pagsisisihan mo ito ng tuluyan kung nami-miss mo si Chen Li. Ito lang ang ipon ko sa 5 taong pagtatrabaho. Huminto ako. Makikipagtulungan ako sa iyo sa hinaharap. Mga kababayan. Mayroon akong isang malaking anunsyo na gagawin. Hinarang kami ni Huang Shenbang. Ngunit hindi kami maaaring umupo at maghintay. Iminumungkahi kong magtayo ng sarili nating kooperatiba. Sabay tayong bibili at magbebenta. Sabay tayong bibili at magbebenta. Kooperatiba. Ano yun? Malaki na ang kinita namin. Malaki na ang kinita namin. Mula ngayon, hindi na natin kailangang tingnan ang mukha ng sinuman. Magtatanim tayo ng sarili nating prutas, magbebenta ng sarili nating prutas, at maging boss natin. Magbebenta ng sarili nating prutas, na dadalhin yung boss para kumita. Ngunit nawala ang lahat. Paano kung mawala ang ating buong pamilya at ang kanluran? Ako ang unang sumali. Tinamaan ni Chen Fugi ang malaking shed noong huling pagkakataon. Iniligtas ako ni Chen Li.
Naniniwala ako sa kanya. Si Chen Li ay isang mabuting tao. Alam ng lahat yan. Salamat, matandang punong barangay. Ako, si Chen Li, ay sumusumpa na hinding-hindi kita pababayaan. Si Chen Li, ay sumusumpa na hinding-hindi kita pababayaan. Hindi ako aalis. Nagawa ko na ang business license. Simula ngayon, nayon ni Chen ay opisyal na itinatag. Si Su Qing ang manager. Si Chen Ming ang manager. Magsisikap akong i-promote ito. Salamat sa iyong tiwala. Hindi kita pababayaan. Sisiguraduhin kong ligtas ito. Pinutol na kami ng Wang Zhengang. Tapos gagawa tayo ng sarili nating paraan. Pinutol na kami ng Wang Zhengang. Tapos gagawa tayo ng sarili nating paraan. Okay, tumabi. Okay lang maging mabigat. Ang galing. T. Huang Zhenbang. Enbo ko kailangan. Tara na. Hindi ito lumalabas sa loob ng 3 araw. Nasaan ang shuttle na ito? Imposibleng ang Lichi ay lilipad ng mag-isa. Nakaharang ang daan. Maaari ba itong ipadala ni Lichi sa ganoong kalayuan? Hindi ako makapaniwala na may 3-wheel drive ako. Galing. Kung walang mga kondisyon, dapat kang lumikha ng mga kondisyon. Huwag mag-alala, ang kasunod na Lichi ay ihahatid sa oras. Naniniwala ako sa'yo. Ginoong Huang, masamang balita. May nangyari. Asar na asar ako. Anong mali? Tingnan mo, sinusumpa tayo ng internet. 3-wheel drive.
Gumagamit ang mga tao ng malamig na gulong na sasakyan, sasakyan, bro. Sinadya nilang magbenta ng mahihirap na mata para makakuha Ang ng sabi atensyon. ng mga netizens, may ginagawa kaming show. Ayos lang. Magsisimula ka ng live na broadcast ngayon. Hahayaan ko si Suching na magdala sa iyo ng trapiko. Okay. Tingnan mo, ito ang aming ice park. Kita mo, 10 drone ang nagtutulungan. Ang sakahan ba ang gumagamit ng free-wheel drive para maghatid ng Grabe litchi? naman. High-tech na trabaho. Napakakol. Lobo. Kuya, nasa ballroom lahat ng audience. Kung sasakay tayo sa maliit na tren, maaari tayong magbenta Hindi ng natin dyaryo. Ito maibebenta ngayon. Bakit? Last time, yung three-wheel drive team, last time, yung drone, we have more than 300,000 fans. Hindi ganoon ka-simple. Package, malamig na gulong, logistic, lahat ay malaki. Kailangan nating mag-recruit ng mga profesional na operator at supplier. Kailangan nating makuha ang mga tamang tao na makakasama natin. Kailangan nating makuha ang mga tamang tao na makakasama natin. Kailangan nating makuha ang mga tamang tao na makakasama natin. Kailangan nating makuha ang mga tamang tao na makakasama natin. Kailangan nating makuha ang mga tamang tao na makakasama natin. Kailangan nating makuha ang mga tamang tao na makakasama natin. Kailangan nating makuha ang mga tamang tao na makakasama natin. Kung wala tayong tiwala sa tatak, walang gumagastos ng malaking pera para bumili. Tapos anong gagawin natin sa live? Ang isa ay upang maakit ang mga tao na bumili. Dalawa ay para Chen Li, masama ito. Anong ginagawa mo? Huwag tumakbo. Sa wakas ay alam ko na kung bakit hiniling sa akin ni Lige na simulan ang live broadcast. Nakita mo ba? Ito ang aming ikatlong round ng kompetisyon. Mananalo ako. Mananalo ako. Mananalo ako. Mananalo ako. Mananalo ako. Mananalo ako. Ito ang dahilan kung bakit ginamit namin ang 3 gulong na kotse para imaneho si Ligi. Ito ay sobra na. Kailangan natin silang ilantad. Si Chen Ming talaga. Napakabilis niya. Manager Q. Ayaw lang namin kunin si Ligi. Bakit kailangan nating sirain ang kalsada at tamaan ang mga tao? Chen Li, matagal na kitang binalaan. Sa timog ng Lingnen, walang mga tao na hindi nang ahas na ibigay sa amin ang mukha ni Pangulong Huang. Kung makasira ka ng tulay, kaya kung magtayo ng isa pa. Ang ating nayon ay hindi sisuko. Naglakas loob ka bang kalabanin si Pangulong Huang? Papatayin kita. Sino si Pangulong Huang? Bakit ka mahiyain? Iminumungkahi ko na imbestigahan natin ito. Sisirain natin ang formation board. Tanga. 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 President Huang, huwag kang mag-alala. Lahat ay nangyayari ayon sa plano. Paano mo matatalo ang iyong sarili? Sina Ligi at Ligi Yuan ay atin na lahat. Shu Cheng, tanga ka. Papatayin mo ba ako? Alam mo bang ini-broadcast ka? Ano? Ay broadcast. Ikaw. Ini-broadcast ka. Ini-broadcast ka. Natatakot ka ba? Ang lakas ng loob mong pilitin ako. Ngayon alam mo na natatakot ka. Nang utusan ni Chen Fugi na sirain ang aking dam, bakit hindi mo alam na natatakot ka? Noong pinilit niya akong ibenta si Ligi Yuan sa mababang presyo, bakit hindi mo alam na natatakot ka? Bakit hindi mo alam na natatakot ka? Bakit hindi mo alam na natatakot ka?
Nang utusan ni Chen Fugi na ibenta si Li Jiyuan sa mababang presyo. Bakit hindi mo alam na natatakot ka? Noong pinilit niya akong ibenta ang aking pestisidyo, bakit hindi mo alam na natatakot ka? Chen Li. Hindi pa ako tapos sa'yo. Sinong hindi tapos sino? Manager siya ng bayan. Pinilit niya kaming ibenta ang aming pestisidyo sa mababang presyo. At pinilit niya kaming ibenta ang aming pestisidyo at bilhin ang aming sirain ang buong nayon namin, Li Ji. Tumigil ka. Itigil ang pagre-record. Sabi ko magsalita ka nang walang kwenta. Ang lakas ng loob mong sirain ang phone ko. Shu Cheng, pinaghihinalaan ka ng paghahanap at sirain ang mga ari-arian sa pananalapi at pagnakawan ang pulisya. Padadalhan ka namin ng mensahe ayon sa batas. Chen Li. Hindi ka pababayaan ni Manager Wang. 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 Kuya, tingnan mo. Ang HAD Group ang nangunguna sa mainit na paghahanap. Maraming media ang nag-ulat na bumabagsak na ang stock ng HAD Group. Ngayon may malaking problema sila. Ang aming account ay lumago ng 2 milyong tagahanga. Ito ay simula pa lamang. Talaga. Manager Chen, masaya kaming makipagtulungan. Ihahatid namin ang malamig na chain na ginawa ni Chen Li sa buong lungsod. Nangangako kaming ihahatid ito sa buong bansa sa loob ng 24 na oras. Ginagarantiyahan ang kalidad ng yelo. Ang galing, kuya. Inayos na ang kalsada. Naaresto si Shu Cheng. Pumirma pa kami ng kontrata sa logistics company. Ito ay lahat salamat kay Chen Li. Salamat, Chen Li. Kung hindi dahil sa iyo, ang lychee natin ngayong taon sold out na sana. Nasa likod pa ang stock. Ito ay nasa mga istante. Nasira namin ang 50,000 gin. Nasira namin ang 40 milyon. Nakakabaliw ito. Puno ng balita ang comment section. Oh Diyos ko, kalahating oras na lang. Chen Li. Tapos na ang unang araw ng pre-sale. Naubos na namin ang 102,300 gin. Ang halaga ng benta ay 81,840,000. Nagtagumpay kami. 80 milyon. Nakabenta kami ng 80 milyon sa isang araw. Oo, Manager Wang. Tinatalakay ng buong network ang kapangyarihan ng yelo ng Chen's Village. Isang grupo ng mga walang kwentang tao. Kahit isang maliit na bata ay hindi makayanin. Magpapadala ako ng mensahe sa lahat ng retailer para sabihin sa kanila na kung sino man ang maglakas loob na makatrabaho si Chen Li. Wang Shenbang. Oo, gagawin ko ito ngayon din. Sunod-sunod, laban ka kay Wang Shenbang. Sisiguraduhin kong mamamatay ka.
Manager Chen, tagalungsod ako. Gusto ko ng 20,000 gin ng ice power. Gusto ko ng 30,000 gin. Babayaran ko ang buwan ng palengke. Ice power sa Chen's Village. Huwag magmadali. Ayos lang. Isa-isa. Ginagarantiya ko na makukuha mo ito. Ngayong taon, hindi, sa susunod na taon din. Manager Lin, sabi mo. Gusto mong ibenta ang 10 bansa sa Southeast Asia. Eksklusibo para sa ahente. Ang 30,000 gin ng kapangyarihan ng yelo ay walang problema. Aalis tayo sa airport sa loob ng 3 araw. Mayroon akong magandang balita para sa iyo. Manager Lin mula sa Singapore. Magiging tanging ahente. Upang ibenta ang ating kapangyarihan ng yelo sa Southeast Asia. 30,000 gin ng kapangyarihan ng yelo. Wow! Galing ni Kuya Lee. Ibebenta na ang ating ice power sa Southeast Asia. Aalis na ba tayo ng bansa? Alam ko na, gagawin ko ito ng tama. Makikipag-ugnayan ako sa International Cold Warehouse. At siguraduhin na ang mga kalakal ay naihatid sa loob ng 3 araw. Ipaalam sa lahat ng mga tauhan. Kokolektahin namin ang mga kalakal sa loob ng 3 araw. Ginagarantiya namin ang kalidad. Manager Chen. Magdadagdag ako ng 20,000 gin. Magdadagdag ako ng 10,000 gin. Ang pangalawang pangkat ng mga kotse ay maaaring magsimulang mag-install. Siguraduhin na ang kabayo ay nasa ayos. Sobrang sweet. Ito ang pinakamasarap na lychee na natamo ko. Napakasarap ng ice power na ito. Saan mo ito binili? Nay, sobrang tamis ng lychee na ito. Gusto kong kainin ito. Manager Huang. Lahat ng tindahan sa bansa ay pinutol. Walang gustong ipatupad ang blockade order. Sabi nila mas gugustuhin nilang isuko ang karapatan nating magtrabaho. At ibenta ang kapangyarihan ng yelo ni Chen Li. Isang grupo ng mga bulag na nagsisikap na bumuo ng isang bansa. Pinalaki ko sila sa loob ng maraming taon. Ngayon pinagtaksilan mo ako. Para sa isang maliit na bata. Manager Huang, huminahon ka. Chen Li. Sa tingin mo kaya mong manalo sa ganitong paraan? Ano ang dapat nating gawin ngayon? Sinasabi ng lahat na si Chen Li ang hari ng lychee. Ang hari ng lychee. Deserve niya. Pumunta ka. Nakatanggap kami ng ulat mula sa lungsod. Ang lakas ng yelo na ginawa mo. Naglalaman ng pestisidyong pag-aari ng estado, si Jian Chun. Ipapatupad natin ang blockade order. Anong report? Hindi pwede. Ang aming lychee ay lumaki sa lupa.
Kasama, mayroong 120,000 gin ng kapangyarihan ng yelo mga kalakal bukas. Kung tayo ay mababaliw, kailangan nating magbayad ng malaking halaga ng penalty. Bago lumabas ang resulta ng pagsusulit, ang batch ng mga kalakal na ito ay hindi dapat payagang lumabas. Hindi namin ginamit si Jielen. May nagsadya. Ay, hindi. Umaapaw ang ice power farm ng pamilya Chen. Ito na ang nangungunang paghahanap. Manager So, naibenta na ng lahat ng platform ang aming mga produkto. Refund ang sales team. Mga pre-order na order. Nagkakahalaga ng 200 milyong yuan. Wala kaming sapat na pera. Huwag magpanik. Alam namin kung ano ang kalidad ng aming kapangyarihan ng yelo. Dapat itong gawin ng Huang Shengang. Tatlong beses ko na itong binasa. Wala naman. Nagkamali ba tayo ng hula? Pasensya na po. Tingnan mo ulit. Ang 24 na hour surveillance video ng Chouyang. Hindi pwedeng palampasin. Tumigil ka. Nandito na. Si Lee naman, ang pansamantalang manggagawa ng bodega, si Lee. Ang taong ito ay ang driver ng Huang Shengang. Matalino si Manager Huang. Pinalitan niya ng maaga ang sample ng Peking Anlen. Ngayon tapos na si Chen Li. Ito ay simula pa lamang. Ipaalam sa lahat ng media. Gusto kong sumikat si Chen Li. Hinding-hindi siya tatalikuran. Chen Li, masyado kang malambing para makipag-away sa akin. Hindi ako. Hindi ako. Huminahon ka. Manager Huang, tapos na. Tapos na ang lahat. Huang Shengang. Nalaman namin na pinaghihinalaan mong sadyang nanakit, pagnanakaw, at pagnanakaw. Tatawag tayo ng pulis. Imposible. Nahuli nila ako. Ako ang chairman ng Shenbang Group. Ikaw pala. Chen Li, ikaw ang nanakit sa akin. Hindi madaling gumawa ng higit pa. Dapat kang magpakamatay. Binili mo ang papel at pinalitan mo ang sample. Nagpadala ka ng mga tao para sirain ang malamig na chain na kotse. At ninakaw mo ang pera. Binigay namin sa pulis. Paano mo nalaman na ninakaw ko ang pera? Nahuli si Xu Cheng. Nahuli si Ji. Nahuli rin ang Lin Shigong at Shaoli na binili mo. Sa tingin mo, itatago nila ito sa iyo. Imposible. Si Xu Cheng ang taong pinagkakatiwalaan ko ng lubos. Hindi niya ako kayang pagtaksilan. Tiwala. Ikaw ay kainahinala. Ang ebidensya sina Xu Cheng at Xing Li. Kasama ni Pangulong Zhang. Naging pasanin niya. Ngunit hindi kanya gustong ipagkanulo. Hanggang sa iyo. Pinabayaan ang pinuno. Kulay abo ang langit at hindi maaliwalas ang langit.
Bawat masamang ginagawa mo, may kapalit. Ito ang katapusan na nararapat sa iyo. Chen Li. Hindi kita bibitawan kahit multo ako. Maghihintay ako. Ang mga ulap ng hamog na nasa timog ng lingnen, tuluyang nawala. Ang mga ulap ng hamog na nasa timog ng lingnen, tuluyang nawala. Pangako ko sa'yo na ang Liji ng Chen Village maaaring sumailalim sa mga pagsubok, mula sa pagtatanim hanggang sa pagpili, mula sa pag-uuri hanggang sa paghahatid ng kalidad at konsensya. Nakatanggap ako ng balita na ang mga asset ni Huang Shenbang at Chen Fugui ay magiging legal. Tatay, nanay. Tapos na ang mga discharge procedures. Tiyo, tita, naghihintay na ang sasakyan doon. Salamat, miss. Araw-araw kang tumatakbo sa ospital. Bahala ka. Dapat kong gawin ang lahat ng ito. Lee, kailan ka bumili? Napakalaking sasakyan. Kumita ako ng pera para makabili ng sasakyan. Ito ay maginhawa. Ang galing ng anak ko. Lee, bakit mo kami dinala dito? Malalaman mo sa isang sandali. Ngayon lahat ng asset ng Shenbang Food Group, kabilang ang punong tanggapan, 3 sentro ng pagpapalamig, 4 na halaman sa pagpoproseso ng prutas, 2 bodega ng pagpapalamig, ay nagkakahalaga ng 30 milyon. 30 milyon. Lee, ito ang kumpanya ni Huang Shenbang. 50 milyon. Sino kaya yun? Siya ang sikat na Li Jiwang, Chen Lai. Nabalitaan kong natalo niya si Huang Shenbang. Sobrang cool. Isa siyang businessman. Oo. Direktang binago ng wave na ito ang pattern ng leads sa lingmen. 50 milyon minsan. 50 milyon 2 beses. 5,100 milyon. ₱5,500 milyon. 5,600 milyon. ₱6,000 milyon. Jizang. Wala tayong sapat na pondo. Jizang. Wala tayong sapat na pondo. Jizang.
Wala tayong sapat na pondo. Jizang. Wala tayong sapat na pondo. 60 milyon minsan. 60 milyon 2 beses. 60 milyon 3 beses. Deal. Ako ang clown. Lee. Ito ay magiging atin mula ngayon. Ito ay magiging ang punong tanggapan ng Liwang Farming Group. Anak ko. Ang anak ko ang big boss. Hindi lang ang big boss. Siya ang hari ng liges sa Lingnen. Nabalitaan ko na inalis mo lahat ng asset ko. Oo. Ako ay nasa Lingnen sa loob ng 30 taon. Ngunit natalo ako sa iyo, ang payaso. Sana hindi ka maging akin sa huli. Hindi ako magiging ikaw, syempre. Dahil hinding-hindi ko makakalimutan. Ang tagal kong dumating. Ang nagwagi sa taong ito ay Butong Xiaokei. Ang lakas ng yelo na sinanay niya ay 26 degrees ng asukal. Malinaw ang laman at makinis ang bibig. Sa tingin ko ito ang pinakamahusay na kalidad ng liges sa nakalipas na 30 taon. Kaya siya ang hari ng liges, si Chen Li, na walang alinlangan na karapat-dapat sa titulo. Si Chen Li, ang hari ng liges. 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 Salamat sa lahat para sa iyong tiwala. Naniniwala akong magiging ganito. Ang simula ko hindi ang katapusan. Isang taon na ang nakalipas, tayo ay inapi at ang ating mga sanga ay bulok. Hindi namin may benta ang mga ito. Ngayon, nagtatag tayo ng isang kooperatiba na pinagkadalubhasaan ang sarili nating kapalaran. Dapat nating pasalamatan sina Chen Li at Su Qing para sa lahat ng ito. Pagpalain natin sila ng mahabang buhay at mahabang buhay na magkasama. Magaling. Sinabi ko sa iyo na si Su Qing ay isang mabuting babae. Salamat, Su Qing. Noong ako ay nasa aking pinakamahirap na oras, tinalikuran mo ang iyong trabaho sa malaking lungsod at nanatili sa akin sa puno ng plum na hinaharap. Palaguin ko ang pinakamagagandang puno ng plum kasama mo at hahayaan kong mamuhay ng magandang buhay ang lahat ng may-ari ng halaman. Salamat po.
Salamat po.